tawagan. Buhay! Atty. Roque! Buhay! Mabuhay! Antay natin muna silang sir. Mabuhay siya, Tony! Tumatawag pa lang ako, tumatawag. Mabuhay siya, Tony! Mabuhay po! Ang sabayat ng Pilipino! Buhay! Akala po nila masusubil nila tayo. Akala nila mababali nila ang ating paninindigan. Hindi po totoo yan. Lalo pa tayo lumakas para ipaglaban ang sabayan ng Pilipino. Tayo ako'y ating gitna ng pagkakakulong. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Una-una, ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Tayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! 34 years of law practice. Wala ko alam isang korte na nagpakulong dahil hindi naka-attend ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng Pinisan Sineto. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Ngayon, hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kabutihan. This is a fight between good or evil. Mga dilawan, mga piklawan, kalimutan nyo na po ang kulay ninyo. Kung kayo po talaga ay naniniwala na mayroong Panginoon, kinakailangan po manindigan kayo laban sa bisyo, manindigan kayo laban sa mga droga na nakaka-apekto sa pag-iisip, na nakaka-apekto sa pamumuhay ng sambayanang Pilipino. Hindi po tayo magpapatinag. Alam nyo naman kayo nakakita, 3 beses na ako umapir dyan. Hindi po yan investigasyon tungkol sa Pogo. Yan po investigasyon laban kay Harry Roque para mapatahimik si Harry Roque bilang boses ng sambayan ng Pilipino. Tama ba rin? Pero gawin na po nilang lahat. Ngayong nakita ko na mabubuhay pa rin ako miski sila ay kulungin ako. Tatanggapin ko po ang pagkakakulong. Kung ito po ang magiging mitsa para ang taong bayan, bumalik dito sa EDSA at muli maghusga laban sa isang gobyerno na hindi na po sumasang-ayon sa interes ng mga mamamayan. Nung minsan po dito sa EDSA, tayo po ay nagpalis ng isang Marcos. Dito po muli sa EDSA, magamit tayo po ay kakaunti pa lamang. Huwag nating kakalimutan, ang pinakamalaking apoy nagsisimula sa isang mitsa. Kada Biyernes, dito po tayo magkita. Ang maliit nag-uumpisa. Ang malaki nag-uumpisa sa maliit. Naniniwala po ako na kahit tayo po ay hindi ganun karami ngayong araw na ito, naniniwala po ako ramdam ng buong sambayan ng Pilipinong paghihirap dahil sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, dahil sa kakulangan ng trabaho, dahil po sa kababaan ng sweldo. At naniniwala po ako na sa kabila ng lahat ng kahirapan nito, alam ng taong bayan na walang solusyong maibibigay ang Marcos Jr. dahil wala sa tamang pag-iisip na magbigay ng good governance sa ngayon. Pero naman po huwag natin isipin na tayo lang binasbasa ng Panginoon para mamuno sa Pilipinas. 110 million po tayo at yan po ang dahilan kung bakit meron tayong halal na vice-presidente na dahil siya ay nagbigay kay Marcos Jr. para maging presidente, siya ngayon ang Marcos Jr. Dahil kung siya ay kahamad sa kapangyarihan, ngayon po dapat ay President Sara Duterte. Pero napudol man tayo, meron pa pong pag-asa. Dahil ang unang-una, magsisimula pong pag-asa sa pag-amin na nabudol tayo. Ngayong nabudol tayo at alam na natin yan, kinakailangan po, kapit-bisig tayo ngayon para itaguyod ang interes ng mamamayang Pilipino. Katanin natin, pag tayo po ay kapit-bisig na masama ng puwerso at nagkaisa. So, mga kababayan, every Friday po, hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. Yes! Kita-kita tayo dito sa Biyernes dahil hindi naman po pwede na walang gagawin ng mamamayang Pilipino habang palubog ang bansang Pilipinas. Hindi po tayo papayag. At hindi lang po simbolik ang EDSA. Ito po ay kabahagi na ng kasaysayan. Nung minsan na pinaalis natin ang isang Marcos at tayo nagdiwang,
Yan po ay mensahe na anytime now, magbuhos ka na naman ang mga Pilipino para mapalis muli ang Marcos Jr. kung hindi siya magbabago. Wag po kayong matakot. Ako po ngayon nakatikim na ako ng pagkakakulong. Wala pong nakakatakot sa pagkakakulong. Lalo na kung alam ninyo na kinulong ka dahil sa prinsipyo, kinulong ka dahil ikay nakikilabang para mas mabuti kinabukasan sa inyong mga anak. Huwag na po natin isipin ang ating mga sarili. Isipin na lang natin ang mga kabataan. Dahil sila po ngayon ang haharap sa isang ekonomiya na walang trabaho at walang pag-asa. Maawa po tayo sa mga kabataan. Tayo pong mga matatanda na, tayo po'y nabuhay na, tayo po'y nakatikna ng lahat. Pero mga kabataan, kinakailangan po mabigyan sila ng mas mabuting kinabukasan. Kaya dapat manindigan sambayanang Pilipino. Laban, mga kapatid! Alungkot po yung nangyari sa akin na kinulong ako sa araw ng birthday ng aking may bahay. Nauna-unahang pagkakataon ko na hindi ko kapiling ang aking misis sa kanyang birthday. At imbis na kami po ay nagsaya, ang akin po kahalik sa rehas. Bakit po ako pinahalik sa rehas? Hindi po ako kriminal. Ang buong buhay ko, inalay ko sa serbisyo para sa sambayanan, sa mga mahihirap, mga inapi, tinorsur, pinatay. Buong buhay ko, ako po'y nagturo ng magkaroon tayo mga responsable mga abogado na magsisilbi sa bayan at hindi tuturing na negosyo ang abogasya. Ang buong buhay ko po, inalay ko para sa malayang pananalita dahil naniniwala po ako na sa isang demokrasya, importante ang malayang pananalita dahil pag pinagsama-samang panindigan, yan po ang talagang magsisilbing fiscalizer lahat sa mapapi at mapangabusong gobyerno gaya ng gobyerno ni Marcos Jr. Bakit ako tinarato na kriminal? Kriminal ba na magsilbi sa bayan? Hindi. Kriminal ba na magturo sa kabataan? Hindi. Kriminal ba na magsabi ang katotohanan at itatuyod ang katotohanan? Mga kababayan, pero masasabi ko sa inyo, malungkot man na nawalay ako sa piling ng aking may bahay sa kanyang arawan. Malungkot man na ako mo'y nawalan ng kalayaan ng 24 oras. Lalo kong umiyak ang apoy sa aking dibdiban na kinakailangan ipaglaban ang Pilipino. At kahit kulay natin, pula, dilaw, pink, huwag nating kalimutan na ang dami ng nag-alay ng buhay para sa sambayan ng Pilipino. Ano pa naman yun na magkaroon pa ng isang buhay alay para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. So ang aking panawagan sa mga mapanghabi sa gobyerno ni Marcos Jr., miski patayin niyo po ang Harry Roque hanggang sa huling hininga, ipaglalaban niya ang karapatan ng mamamayang Pilipino, ipaglalaban niya ang kinabukasan ng kabataang Pilipino dahil dalawa pong anak ko na magsisimula pa lang ng kanilang buhay at kinakailangan magkaroon sila ng mabuting kinabukasan. Ayaw namin yung diktador! Nandito po mga vloggers. Pero nasaan po kayo? Ano pa pong inaantay ninyo? Inaantay nyo ba na mahawa ang inyong mga kabataan sa piso na pinagbabawal na droga na ngayon ay parang tinatanggap na sa lipunan, lalo na ng alta sosyedad? Nakakatakot na talaga. Tatanggapin nyo na po na ang gobyerno ay palabigasan ng mga namumuno na baliwala na ang serbisyo sa taong bayan. Tatanggapin nyo ba ho na yung aking panukalang batas na nagdadais magbigay ng libreng paggamot at libreng gamot at universal healthcare? Ngayon po, pinalala pa ang pera ng taong bayan sa mga kurakot na gobyerno, hindi para sa benepisyo ng mga mahihirap na mga pasyente. Tatanggapin niyo ba ho na mamamatay ang ating kabataang kasundaluhan sa isang gera na walang interes ang Pilipino? Tatanggapin niyo ba ho na mamamatay na lang sa gutom ang maraming Pilipino dahil party sila, droga sila, hayaan mong mamatay ang mga Pilipino? Air political test! Kayo lalabas sa bayan ng Pilipino.
Hindi po ako naniniwala na wala kayong pakialam sa kinabukasan ng kabataan. Tama po. Alam ko po, nagmamahal kayo. Tuwing Biyernes po, narito tayo. Pipigilan na tayo. Yan po talaga ang gawain na diktadoryang gobyerno. Pero tayo po maninindigan dahil sangayon sa batas, sa saligang batas, tayong mga Pilipino, tayong mamamayan, tayo ang may-ari ng EDSA. Para iparating ang ating disgusto laban sa isang gobyerno na nalulang na sa pinagbabawal na droga. Marami pa pong Biyernes na darating, mga kababayan. Halina po kayo, lumabas na tayo muli dahil po hindi po tayo maninindigan. Lahat na po ng bata malulong na rin sa pinagbabawal na droga. Dahil ngayon po, bagamat alam na natin na lahat na may bisyo ang presidente, kung hindi tayo maninindigan ang mensahe, okay lang pala maging bangag. Practice! 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 Maging bangag? Kayong bayan, kinakailangan manindigan at ipaglaban ang kinabukasan ng Pilipinas. So mga kababayan, tuwing Biyernes po, naririto kami hanggang mapuno natin muli ang EDSA at mabawi muna natin muli ang kapangyarihan mula sa kamay ng diktadura ay matik sa kamay ng sambayanang Pilipino. Alam ko po, Ang namin ng Pilipinas! ng isang gabi lamang. Alam ko po, maraming alinlangan, maraming natatakot, maraming nagmumuni-muni kung ano bang dapat na gawin. Pero ngayon po, maraming teknolohiya na. Nakikita nyo po, mas marami nakakakita ngayon dito sa ating mga sinasabi kesa mga narito sa EDSA. Pero hindi po sapat na manood sa social media. Kinakailangan manindigan, kinakailangan lumabas, kinakailangan tumayok dito sa EDSA at magsabi, tama na, sobra na! Tama na! Sobra na! Tama na! Sobra na! Diktador! Alisin ang bangag sa Malacanang! Alvin! Alisin ang bangag sa Malacanang! Alisin! Alisin ang bangag sa Malacanang! Alisin! Alam ko po, maraming nalulungkot sa inyo. Dahil tayo po ay naputol. Tama po. Sobra tayong nabutol. Sobra. Tablado at nagsabi, Marcos Duterte, unity. Pero ang pagkakamali po ay dahil tayo ay tao lamang. Yes po. Malay ba natin na lulustayin ng Marcos Jr. ang pagkakataon na ituwid ang imahe ng kanyang pangalan? Malay ba natin na talagang siya ay mayroong bisyo na nagre-resulta sa kakulangan ng tamang pag-iisip para masolusyonan ang mga problema ng bayan? Hindi po natin alam yan. So matapos tayong malungkot at tayo nabudol, kinakailangan bumangon muli, alisin ang putik dahil sa ating pagharapa at lumaban muli dahil hindi tayo makakausad, hindi tayo makakarating sa nais nating patunguhan ang Pilipinas na malakas, masigla, masaya at mayaman. Maunlad lahat ng Pilipino. Pero bagamat tayo po ngayon ay nakarito lang sa tawag ba dito? Footbridge. Footbridge at overpass. Pinagbawal na tayo. Pagbawal man tayo, pag marami na po tayo, hindi tayo po pwedeng pagbawalan. Tayo ang may-ari ng mga kalye, lalong-lalo na ang EDSA. Hindi lang po pwedeng ipagkait ang EDSA sa atin dahil ang EDSA dito po nangyari ang hagupit ng taong bayan laban sa mga mapang-api at mapaglabis na gobyerno. Katulad ngayon, sir. At tulad ngayon. So mga kaibigan, marami pa pong Biyernes na darating. Pero sana po, lumabas na kayo sa mga susunod na Biyernes dahil marami na po tayong mga kasamang ginugurgor. Ako po, ang aking pagkakakulong, panimula ng aking gurgor. Pero gawin na po nila ang lahat ng gawin
hindi po ako magpapatinag. Dahil ako po, papasalamat na ako sa may kapal. Binigyan na po ako ng 58 taon ng ating Panginoon. Kung kinakailangan, ialay ko na ang buhay ngayon para sa inang bayan. Gagawin ko po yan with absolute no regrets. Yan. Thank you. Kaya nga po, alam kong marami pa mga lugong bayani sa atin. Ang kinakailangan lang po, magkaroon ng lakas ng loob para manindigan, tumayo muli sa EDSA at ibalik ang gobyerno sa kamay ng diktatura at sa kamay ng mamamayang Pilipino. Yes po. Mga kaibigan, ha? Hindi po tayo magtatapos ngayong gabi lamang. Dahil ang EDSA po, kaya tayo ay narito o hindi, yan po ay kabahagi ng buhay na kasaysayan ng Pilipinas. Yes. Habang narariyan ang memorya ng EDSA, hindi po mamamatay ang apoy, ang mitsa ng kagustuhan ng Pilipino na mabalik ang tunay na demokrasya at responsableng pamamahala sa Malacanang ng Basambayan ng Pilipinas. Tama! May mainayon sa kanilang pagtrato sa Diyos habang kayo ay napuntan sa loob ng mga kabisagan. Hindi po ako pwede maging maligaya dahil nawalay po ako sa piling ng misis ko sa kanyang araw ng arawan. Pero ngayon po, bago pumunta rito, nakapagdiwang din po kami ng simpleng pagdiwang at alam naman niya po, nasa mulat-mula. Bata pa po kami. Pareho naman kabahagi na ng aming buhay ang pagsakripisyo at paninitihan para sa kinagbayan. Huwag po kayong maniwala na ako'y nakulter dahil ako'y nagsinungaling. Ulitin ko po, 34 years of practice, wala pong alam mo kumang na nagpakulong dahil hindi naka-attend sa santo. Nakikita niyo po na ang hearing na yan, ako po ang linilitis. Hindi po yan para bumuo ng mata. Ang tinatanong nila ngayon, meron ba akong unexplained bill? Bakit? Yan ba ang iniilog legislation nila laban sa Pogo? Ang tanging tanong, may kinalaman ba ako sa Pogo? Ang sagot, wala. Bagamat pilit nila akong dinatawid sa Pogo dahil ang sinasabi nila, si Presidente Duterte daw ang dahilan kaya umusbong ang Pogo at siya ang responsable sa Pogo. Pero anong nakita natin kung sino ang hari at reyna ng Pogo? Si Mga Yes! ngayon, si Mga. Yes! Si Mga. Reyna. Isa at Bakit ako ang itinuturo? Hindi naman ako ang nag-ibang party-party sa mga Pogo. Hindi naman ako ang humingi ng pera sa mga Pogo. Tama. Hindi naman ako ang nakinabang sa mga Pogo. Ang mga Marcos ang nakinabang! Ang ginawa ko lang po, maghain ng mga pleadings sa isang ordinaryong kaso ng ejectment. Yan ba ho ang tao na nakinabang sa Pogo? Kaya nga po, ang sasabihin ko, hindi ko po gustong bastusin ang Kongreso. Dahil ang Kongreso, dapat yan po ay balwarte at bulwagan ng representante ng taong bayan. Pero ang katunayan po, hindi na po sila nalilintapat sa kanilang responsibilidad dahil pati po sa pagbubuo ng batas. Wala po tayong maasahang batas na mabubuo sa kanilang pag-iimbestigati o manual ng EJK at ang Pogo dahil ang kanilang pakay sirain ang Duterte at lahat ng kanilang mga alyado, lalong-lalo na ang dating tagapagsalita ni Presidente Duterte. Tama nga yun, sir. Tama! Anong batas? Political prosecution. Sa ngayon, sa tinatakbo ng investigasyon, ako ang iniimbestigahan at hindi po nagkakaroon ng investigasyon para sa isang batas. At anong kailang aking pagkakasala? Malaki masyadong bibig. Mag-asim ang sinasabi sa gobyerno ito. Karapatan mo yan, attorney! Tama. At kahit anong sabihin nila, hindi po tayo magpapakita. Tama. Maalala nyo sinabi ko sa Congressista, habang kami nag-iisip kung ikay pagkukulong o hindi, masasakit ang mga sinabi mo nung kinontent namin. Ang kapal na mukha! Correct, si Badoy at si Celis ng SMNI. Binigyan ako ng pagkakataon at bawiin ko mga nabanggit ko laban sa kamara ng mga magnanakaw.
mura yun. Hindi ba yan sir ang kangaroo Pinili court? ko kung makulong kesa bawiin ko Tama ang yun, mga sir. binigas kong mga salita Tama na yun. pawang at Katotohanan yun, sir. totohanan. Tama. Tama. Hindi ba sir ang kamara ay kangaroo court? Kaya nga po ang mensahe ko, mabuti pa, gurgurin nyo talaga ako dahil hindi po ako titigil na sumigaw na walang karapatan ang mga wala sa tamang pag-iisip na mamuno sa Republika ng Pilipinas. Mabuhay si Atty. Harry Roque! Mabuhay! Mabuhay si Atty. Harry Roque! Mabuhay! Ng Pilipinas. Itong pag-scientific system po sa inyo, may kinalaman kaya ito sa inyong paninindigan tungkol doon sa Polvoron video na sinabi niyo po ay authenticated ho. Ang aking balita po sa dati ko rin mga kasama dyan sa kamera. Kaya po ako pinupuhan, pinagtutulahan na may kinalaman daw ako sa Polvoron video. Ang aking kasagutan, unang-una, ang merong responsibilidad sa Polvoron video ay si Presidente Marcos Jr. Tama. dahil siya Yes. ang videohan. Dalawa, paano makakakuha ang kritiko na gaya ko ng ganyang video? Nasa video. Tama. Samantalang hindi ako makalapit ngayon sa Presidente. Tama! Ang pinanggalingan niya, isa sa kanyang kakampi, malapit na kakampi, Tama. na nakasalan siya na napakalapit. Kaya naman di ako nagsasaka na si Maharlika na dati talagang #1 loyalist ang siyang naglabas niyan dahil ang kanyang puting ahas hindi po pwedeng maging kritiko gaya ko Tama. kung hindi isang napakalapit sa Marcos Jr. Tama. Tama! Sentido Umon. Yes! Common sense. Naalala po natin yung mga ginagamit po nila ngayong mga witness dyan po sa Senado ay mga PDL. At anong po, attorney, ito po ba ay mayroon po ba akong mga... Legal po ba ito, attorney? Balik po sa Korte Suprema? Legal? Binaliwala na po nila ang batas. Sa ayon po sa Bawal sa Supreme batas Court, yun. walang sentensyado na ang parusa ay panghabang buhay na po pwedeng ilabas sa Pilipinas na wala po permiso sa Korte Suprema. Tama. Pero ginamit po nila ang kapangyarihan nila bilang kongresista para ilabas at tumayong testigo itong mga sentensyado mga kriminal laban kay PRRD. Pero nakalimutan nila na sa batas, hindi po pwedeng madawit ang ibang tao kapag ang isa ay nag-confess sa isang kasalanan. Ang ganyang confession ay magagamit naman dun sa taong nag-confess, hindi sa ibang tao. So ilabas nyo na po ang hanggang 1 milyong mga mamamatay tao. Hindi po nila po pwede idawit si Presidente Rodrigo Roque Duterte sa kanilang pag-amin dahil ang kanilang pag-amin dinalagay lang po nila sa kumunoy ang sarili Sarili. nilang buhay at Tama. hindi ang buhay ni Presidente Duterte. Tama. Klaro! Bakit sila tumututol sa ginawa ng Presidente Duterte? Hindi ba totoo na ang Presidente Duterte ngayon ang pinakamamahal na naging Presidente ng bayan? Tama. Dahil niya ang kapayapaan sa ating mga Ayusan. komunidad. Dahil inabanan niya ang mga drug pushers at mga drug lords. At dahil dyan, nakatulog ng mahimbing ang pamilyang Pilipino. Totoo yan! Hindi ba totoo? Totoo! Demonstrasyon, balik ang droga sa mga Yes, sir. kalye. Tama Balik po. na naman Bumabaha pa. ang puso at damdamin ng mga magulang. Harap-harapan! Dahil na naman ang droga sa ating lipunan. Nawawala yung mga bata! Balik namin! Po nanggagaling yung source na ito na nasabi niyo po na merong nilulutong impeachment complaint laban po kay Vice President kay Sara Duterte. Pero ano po ang inyong masasabi dito? Itinanggit po ito ng Kamara ho ngayon. Sana po isulat nila yung pagkatangke dahil nakikita natin sa kasaysayan na talagang hindi sila papayag na hindi umupo na bilang pinakamataas na leader ang tambaluslos kung hindi sa 2028 baka mas maaga pa sa 2025. Allah! Sila. Itaga niyo po sa bato dahil sila po ay matagal na luklok ng panahon ng martial law sa pwesto. They want forever again. Nako, wag naman sana. Never again! Walang forever! Yes! At ang meron Hoy!
again! I never Again. Never again! 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 Marcos resign! Kaya po, mga babayan ha, narito po kami sa EDSA. Ang dami po natin ngayon Yes. dahil kada camera na narito, hindi po bababa sa 50,000 ang nanonood. Milyones po tayo ngayon. Ang hamon lang, sana lahat Kailangan tayo lumabas. ngayon sa internet, lumabas at manindigan dito sa EDSA. Tama. Ano po Tama. ang isang bagong bayan, MJ! ang tunay na kaibigan, mga kaibigan, binibining sana. Michael Jackson! Tapang natin si Ma'am Sandra Cap. mga kababayan. Ma'am Sandra Cap. Ay, sa ating mga viewers, huwag na kayong mag-stay ng bahay. Yes. Mag-try na tayong lumabas. Dahil marami na itong ginagawa. Itong mga kongresista, itong si Ace Barbers, ay noon, kumikilap yan sa puwet ng mga Duterte. Tama! Eh, tama! Dahil sa 20 billion na binibigay ni Tambalos-los sa inyo. Wow! Kaya kayo lahat, Bumaliktad. gumagawa kayo lahat ng paraan para Nandito na po ang masira SMNI! Hindi kami papayag ng aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte ay papuntahin dyan sa Kongreso. Dahil yung Kongreso nyo ay Kongreso ng mga magnanakaw. Waya! Tanggal Beso ng mga bangag! Lahat. Pareho ni Ontiveros nagmamayabang ng budget hearing ng OVP nang pinagdalan siya ng maskara ni Pinky Sara. Tinanapan niya, Tama po. yan ang ugali ng Ontiveros na yan. Yes. Walang utang na loob. Kopita! Pa, kina Pangulong Duterte para makakuha ng boto sa Davao. Makatapos ng manalo, anong ginawa? Tinira si Duterte. Unang tinira ang ating mahal na Pangulo. Kaya, ang ginawa niya, dapat sa mga senador, i-open nyo ang PhilHealth nang siya ang Michael nakaupo Jan! ng PhilHealth chairman. Si Virus! Kita natin ang panloloko ng Hontivirus na yan. Yes. Akala mo kung sino malinis ang magsalita. Tama! Ulog ka rin. Risa Bulok! Risa Bulok! Risa Bulok! Risa Bulok! Virus ng bayan! Gusto mo, kaya ka nagkakaganyan dahil gusto mo maging presidente? Huh? Hoy! Napakalayong pa. Yes. Ambisyosa! Hindi bagay! In your dreams! In your dreams! Kaya mga kababayan, ilabas na ito, magsipaglabas na tayo. Pakita natin, hindi tayo pwedeng lumaban sa lahat dahil wala tayo. Walang armas. Kayaan na lumaban ng unang lahat. Kaya, magdasal at pag nakita nyo na every Friday, maglabas po kayo. Dahil pag ito ay dumami na tayo dito, marami na rin ang lalabas na kaya sa ulitin, ngayon na mga kongresista, mga ano kayo dyan, naalala ko talaga yan si Ace Barbers, ang yabang-yabang. Nung kapanahunan ni Duterte, sip-sip puto ka rin. Ngayon, dahil gusto nyo, dahil sa 20 billion na binigay sa inyo ni Tambalos-los, kaya ganoon. Kaya mga kababayan ko, magdasal at lumabas. Lumabas na po kayo para ipakita natin dito sa bangag na presidente na hindi pwede mag-good deputy ating mga salamat. Tama! Salamat.
pasabog ni Manay Sandra Cam, 20 billion umano ang sohol. 20 billion. Oy, 20 billion umano ang sohol ni Barbers. Kaya pala, asinto na ito si Barbers! Oy, sa ko nandito po. Attorney Harry Roque. Attorney. Mensahe mo kay Barbers. Ilawan niyo si Spoke. Naging emotional ho siya. Tol, pakihawak. Ilawan niyo si Spoke. Mahal na mahal kita. Ikaw talaga ay ang bagong bayani. Ikaw ang bagong La Solidaridad na nagbubukas ng mata na ating mga Pilipino sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung dati ay periodikong La Solidaridad, ngayon, Boljakan TV ang nagmumulat ng mata ng napakaraming mga Pilipino at magbubunga rin ang ating mga ginagawa. Makikita mo ang sambayanan, babawiin ang EDSA at maghuhusga muli na kinakailangan alisin ang mga diktador. Yes. Maraming salamat, sir. God bless, God bless. Attorney Maraming salamat. Sandra. Ganon, dito sa EDSA. Huwag po kayong mawawala. Salamat, sir. Attorney, mensahe lang po sa mga OFW nagmamahal sa inyo. Marami pong nagiging emotional ho. Well, ang aking mensahe po, Thank you, Ma'am Sandra. Ingat po kayo. Salamat po. wala po kayo lumubog na gusto ng Pilipinas. Dahil ang diktadura po, walang pakialam sa buhay ng mga mamamayang Pilipino at ang inyong pawis at ang inyong luha ang siyang nagpapalutang sa ating ekonomiya. Maraming salamat po sa inyong pagsasama. Maraming salamat sa mga Bagamat ka po ay nawalay sa inyong mga mahal sa buhay, mahal na mahal namin kayong lahat, mga OFW. Mabuhay si Atty. Harry Roque! Mensahe lang po sa kasi kahapon, napagalaman po ng hakbang ng maisog nila Sir Chairman Bergel at na Atty. Vic Rodriguez. Nag-alala po kaming lahat sa naging kalagayan po na pagkakontempt ninyo. Ano po ang mensahe ninyo sa inyong maisog family at mga solid DD supporters? Mga maisog, ang aking pagkakakulong dahil sa aking paninindigan, lalo po tayong maisog ngayon at mas matapang na po tayo para ipaglaban ang interes ng mamamayang Pilipino. Yes. Maraming salamat. Lahat po tayo, maisog! 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 Mensahe sa mga political vlogger na nandito, maisog, inabangan ka. Mabuhay kayong mga political vloggers! Mabuhay! Tayo ang nagdadala sa milyon-milyong mga tao ang tunay na sentimiento at ang paninindigan ng sambayang Pilipino ayaw sa diktador! Mabuhay! Thanks sa maraming folks. Mag-live kanina. Talaga po, nanonood kayo. Salamat folks. Wala tayo, okay? Every Friday na po ito gagawin natin dito Every sa Friday. Every Fridays folks. Marami po tayo ng marami. Yes. Ngayon, wala tayong kasama. Sa susunod na Biyernes, tagsasampu tayo. Sa susunod na araw, Yes. magbe-birthday tayo. Tagsasampu hanggang mapuno natin muli ang EDSA. Yes. Yes. Kabayan natin na nanawagan si Atty. Harry Roque sa sunod na Friday. It's a day. Sana tayo po. It's a day. Thank you, ma'am. Sarado na doon. Dito tayo sa Sino sa mga iso ko na number sa iyo? Tawagan kanina, wala ko number Wala po eh. Wala po eh. Kunin mo na lang yung number niya. Thank you, thank Sige you. po. Hinahingi ni ma'am. Ingat kayo. Ingat kayo. Kasi, meron pa tayong